Hello, what is up mga moms sir ma'am? Ako po si Ralph C. Frats, ang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to customize the 12-inch Marvel Legends na Iron Man action figure. So, nasprayan ko na to dati ng primer gray from Bosni. Now we are going to spray it with flat black. Number 4 flat black from Bosni. Gagawin natin dito 2 thin coats. Tapos mag-apply tayo ng, pag dry na siya, mag-apply tayo ng steel na paint for dry brushing technique. Pati ito, lalagyan na rin natin ng black na paint. Wala na rin tong effect parts kasi nakuha ko to ng ng walang effect parts. Okay? And then ito yung head sculpt ni Iron Man. Mag-spray na lang tayo ng clear primer para pag nagpahid tayo ng wash na red and yellow, kakapit dun sa surface. Okay? So yun, balikan ko kayo kapag tapos ko na to sprayan ng flat black. After ng black primer, mag-apply naman tayo ng steel na paint for the dry brushing technique. Okay? Shake lang natin maigi. Okay, na-load ko na yung brush and ida-drag lang natin yung paint across the surface para mag-create ng weathering, highlights, at saka ma-emphasize yung details ng sculpt. Tapos dito naman sa face, mag-apply naman tayo ng wash ng red. Okay. Para magkaroon ng warm tone yung face, yung skin tone. And then let's wipe it off with tissue paper. Okay. And then apply din tayo ng yellow wash. And then dab off the excess. And then sa hair naman, you can use gray for extra highlights. Okay, next step, mag-apply tayo ng white na section dito sa kanyang arms para pag nag-apply tayo ng red, mas vibrant yung red. So, i-emphasize natin yung hands ni Manny para siyang merong suot na gloves. So, this will be red. Kapag meron na tayong white base, pwede na tayong mag-apply ng red para mas vibrant siya. Okay. So, dry brush lang din yung ginagawa ko dito. Layer by layer, papile up natin yung red para magkaroon ng gradient. Okay, after ng red, we can apply orange naman dito sa upper part. Okay? Para makapag-apply ng, para meron tayong gradient effect. Next step, mag-apply naman tayo ng light effect dun sa mga repulsor blast na areas. So dito, siguro dito rin sa circular areas and some parts ng armor niya. Okay, so dry brushing lang din gagawin natin dyan. So blue, pwede mag-spread yan sa labas. Okay. After nung cobalt blue, ngayon naman nag-mix tayo ng turquoise and white, and then apply natin sa center. Tapos dry brush natin outward para magkaroon ng effect na mas dark yung ilalim tapos mas light yung pinapatong natin. So ginagawa na natin yung light effect pati dito sa inner part ng kanyang hands. Okay, after nung turquoise and white, lagay naman tayo ng white sa pinakagitna.
Next na step, maglalagay naman tayo ng mga tattoos ni Manny Pacquiao. Pero hindi ko kokopyahin yung exact na tattoo niya. So parang decal lang yung lalagay natin. So we are going to get the generic shape ng mga tattoos niya. So we have something like a triangle here, parang meron siyang triangle shape na tattoo. Yan. So yun mga ma'am, sir, ma'am, we are done with our Iron Man Manny Pacquiao version of project. And so yun, recap lang natin yung ginawa natin. So nag-apply tayo ng matte black or flat black na primer dun sa figure, sa action figure, and then we applied steel na paint via dry brushing technique. Tapos anong next na ginawa natin? Nag-apply tayo ng mga light effects. Habang pinapatuyo yung body, nag-apply tayo ng wash sa face, red wash at saka yellow wash. Nag-apply na rin tayo ng blood effects sa kilay at saka dito sa mouth. Tapos yung next, nag-apply tayo ng light effects na red and blue. And then dito sa arc reactor yung yellow. So kinuha ko lang yung colors ng Philippine flag na red, yellow, and blue and white. Okay, tapos naglagay din tayo ng light effects dito sa mga parts, smaller parts or segments ng armors niya. So we have here sa may collar, dito sa may part na to sa may chest, sa stomach, sa crotch, dito sa gilid, tapos dito rin sa thighs, sa knees, and sa feet, pati dito na din sa likod, pati sa arc reactor na din yan. Tsaka dun sa inner part ng arc reactor tuloy, yung mga repulsor pala. Yan. Tapos naglagay na rin pala tayo ng tattoos niya. So ano lang to, very minimalist lang ng mga lines, just to give the impression na meron siyang tattoo dito. Yan. Okay, so kinuha ko lang yung generic shape. So kumuha ko ng mga references sa Google, and dito yung mga nakita ko. So parang meron siyang triangle shape dito sa kanyang left na shoulder, then names ng kanyang wife and mga anak dito sa kanyang left arm. Tapos dito naman para siyang rose type of tattoo. So ganun lang, impression lang na meron siyang mga parang decal type of mga emblem dun sa kanyang armor plates. So yun. So dito sa kanyang chest, kaya butas tong part na to kasi wala na siyang chest armor cover. So exposed na yung kanyang chest dito. Yung inner workings ng chest armor ni Iron Man, wala na. Since nung nabili ko to, wala na talaga siyang inclusions. Kasi mura ko lang to nabili. Siguro mga below 1,000. Tapos since mas mura siya, wala na siyang mga chest plate. Okay? And ano pa ba? Wala na rin siyang box, and ito na rin yung mga inclusions niya. Wala na rin siyang mga light effects. Yung mga translucent na effect parts na. Okay? So ito na rin mga kasama, dalawang hands. Okay? And syempre meron din siyang helmet. Naka-attach lang to via blue tack para hindi siya mahulog. Okay? So yun lang mga ma'am sir. This is the front, back. Ito yung back part ng whole body, front part of the whole body. Shoulders, okay, shoulder design. So you have the blue and reds and the yellows sa gitna. So yun lang mga ma'am sir. That's it. We are done with the Iron Man custom repaint. This is the Marvel Legends 12-inch. So ginawa natin siyang Manny Pacquiao version. Thank you very much for watching, and see you sa next video. Bye bye.